What's up, vlogs? Welcome to my guys! Kung bago ka pala sa channel ko, please don't forget to subscribe at hit lang like button. Also, follow me on Facebook, Real Ryan, Official Real Ryan on Instagram, and Rara Ryan on TikTok. Rara Ryan! Eto, ang dalas ko rin masagap na tanong, lalong-lalo na sa mga magpapaservice, kung anong klaseng langis nga ba ang dapat ilagay sa kotse mo. Hashtag, alam mo ba, ang langis ay parang yung dugo mo sa katawan. Kasi habang umiikot ito sa makina, binibit-bit nito ang mga contaminants o mga dumi papunta sa filter bago ito makadamage sa makina. Tapos malamang nasa isip mo, ang puso yung makina? Pwede, pero dito sa channel ko, ang battery ang puso ng kotse mo. Kasi ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya kailangan tough na at long-lasting ang battery. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Kaya dapat, alam mo anong dugo mo, mineral o fully synthetic. Parang A or B lang, no? Pero may semi-synthetic na nasa gitna ng dalawa. Kaya parang akala mo dalawa lang pagpipilian, may AB pala. Basically, ang semi-synthetic, kaya siya semi-synthetic kasi mix siya ng synthetic and the mineral oil. Tapos, walang industry standard kung paano yung mix ng synthetic and mineral oil. Tapos, dahil mix siya ng dalawa, mas mahal siya sa mineral at mas mura naman sa fully synthetic. Pero, wag na natin isama ang semi-synthetic. Para sa akin, hilaw lang na fully synthetic yan. Kaya tara, pag-usapan na natin, mineral oil or fully synthetic. Purpose, presyo, environment, at kung alin ang para sa'yo. Para saan nga ba ang purpose ng oil? Para mag-lubricate. Kaya ang isang tawag dito ay lubricant. Ang ginagawa dito ay naglalagay ng manipis na film ng oil sa moving parts to reduce friction. Actually, ang galing nga ng oil na kahit na on a molecular level yung nipis ng agwat ng metal na kung titingnan mo, akala mo metal to metal na, hindi pala. Kung napanood mo tong episode na to, sinabi ko dyan na mineral oil galing sa word na mineral pa lang, alam na. 'Di ba? Kapag narinig mo mineral, yan yung namimina, yung galing kay Mother Earth. From nature, kaya mineral. Ang mineral oil kasi ay gawa sa krudo. Ang proseso ng paggawa ng mineral oil ay inaalis nila ang natural contaminants at ang mga hindi na kailangan na hydrocarbons. Tapos, yung maiiwan, ito na yung mineral oil natin. Tapos, ang fully synthetic naman, galing sa word na synthetic, ibig sabihin ay purely man-made. Malamang narinig mo na yung kasabihan na gagawa ka na lang, hindi mo pa ginalingan. Ang fully synthetic oil ay ginawa ng mga scientists umpisa sa kanilang molecular structure para makaprovide ng pinakamagandang langis na magagamit ng tao. Since yung isa, mas konting proseso sa paggawa, tapos yung fully synthetic naman ay mas madaming proseso ang pagdadaanan, matik nang mas mahal ang fully synthetic kesa sa mineral oil. Mas maproseso Kadalasan dito sa atin sa Pilipinas, 5W30 o mas mababa ang fully synthetic. May 0W, tapos may 0W16 na nga. Tapos 15W40 mineral oil. Take note, sinabi ko kadalasan, hindi ko sinabi lahat. Tapos yung W dyan sa oil grade ay winter. Tapos ang numbers naman ay viscosity grade. Yung first number ay yung viscosity ng langis kapag malamig. Tapos, yung pangalawa naman ay ang viscosity kapag mainit. Ang tawag sa ganyang langis, yung may multiple numbers, ay multigrade. Pero hashtag, alam mo ba na meron rin single grade na oil o yung tinatawag na straight weight oil? Yung iisa lang yung viscosity, mapainit o lamig siya. Pero hindi common yun sa pangkaraniwan na kotse. Malamang nasa isip mo ngayon, ano ba yan, Real Ryan? Alam na namin yan. Hashtag, alam mo ba na meron recommended ambient temperature per oil? Hindi yung existing temperature ng oil Ibig sabihin ng ambient temperature ay yung temperature ng environment. Yung nasa labas ng makina. Tapos, di ba dito sa Pilipinas, forever summer sa init?
Nag-Google ako ng average temperature sa Philippines. Sabi sa Google, nasa 21 to 32 degrees Celsius. Tapos, kung titingnan mo tong picture, ano ibig sabihin yan? 15W40 lang ang pwede sa Pilipinas? Dito sa atin, ang daming malakas maghinala. Madalas mong maririnig na marketing ploy lang daw ito ng mga oil companies para makabenta ng mas mahal na produkto, resulting to more profit. Tapos, ewan ko ba, bakit ang titibay ng muka ng iba na magkalat ng maling impormasyon? Kaya basag muna tayo ng isang maling akala. Ang dalas ko makakita sa Facebook na wag daw gumamit ng lower grade kasi mainit daw sa Pilipinas at pang 15W40 lang daw tayo based sa climate natin. Eh bakit nagbebenta ng mga 5W30 o 0W20 pa sa Pilipinas? Eh hindi naman nagne-negative sa Pilipinas. Ang hindi alam ng tao, may dalawang greatest factors to consider kapag pipili ng langis. Una, yung nabanggit na natin, yung recommended ambient temperature. Pero, yung pangalawa, yung mas mabigat, yung engine design. Hashtag, alam mo ba, ang running temperature ng engine sa tamang init ay nasa around 100 degrees Celsius? Kaya ang pinaka-obvious na guide, follow the manual. Swerte mo na lang, pagbuklat mo ng manual, lahat ng grades ng oil pwede sa kotse mo. Sa mga mahilig sumabaybay sa channel ko, malamang narinig mo na rin na sinabi ko na pwedeng tama ka noon pero mali ka na ngayon. Hashtag, alam mo ba, ang mga lumang kotse pwede mong salinan ng bagong rating ng langis. Pero ang mga bagong kotse, hindi mo pwedeng salinan ng lumang langis. Tsaka ang mga lumang kotse, mas malaki ang oil galleries. Tapos, ang mga bagong kotse, mas maliit ang oil galleries. At dahil sa manufacturing restrictions na ngayon sa mga car manufacturers, may mga bagong kotse ngayon na nakasulat na sa manual nila ang recommended ay 0W16 or 5W30 oil grade para sa environmental reasons. Teka, nakasunod pa ba kayo? Sige na nga, summarize ko na nga. Kapag mineral, mas mura, mas maiksi ang lifespan, mas palit ka ng palit. Thick oil, ibig sabihin yan, less efficient. Fully synthetic, mas mahal. Mas mahaba ang lifespan, less ang interval ng change oil. Thin oil, manipis ang langis, maximized ang performance. Kahit saan ka mag-research nito online, yan ang sasabihin nila. Pero ito ang hindi nakasulat. Bottom line, kahit na mas madalas magpalit ng mineral oil, hindi ka nakakatipid sa fully synthetic sa presyo ng change oil. Pero, mas sayang ang oras mo kaka-change oil kapag mineral oil ka. At mas magastos ka sa gas dahil less efficient ang makina mo. Minsan, may performance loss pa. Kapag fully synthetic, mahal. Pero, tipid sa oras, mas konting change oil, mas nakaka-save ka kay Mother Earth kasi konti ang tapon. Tapos, enjoy mo ang performance ng kotse mo at tipid sa gas. Take note na rin pala, since iba-iba ang presyo ng fully synthetic oil, 'di ba? Sabi ko kanina, mas mahal pa rin ang synthetic oil. May kaibigan ako na according to him, mas nakakatipid daw siya by 10% sa pagpili ng fully synthetic. Kaya kung magfu-fully synthetic ka, liquimoli mo na yan. Okay? Sana marami kang napulot na aral sa episode na to. Ang dami kasing maling akala na kumakalat sa usual Pinoy Facebook car groups. Kaya saan ka? Team Mineral o Team Fully Synthetic? Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.